Hello guys! What's up and good evening. So ngayon guys ay tuturuan ko kayo kung paano mag-compute or mag-solve ng MPS or mean percentage score sa periodical test or sa mga scores ng mga learners nyo. So without further ado guys, tuturuan ko na kayo kung paano mag-solve or mag-compute ng MPS or mean percentage score. Okay, pero bago ang lahat, huwag kalimutang i-like ang video ito at i-share para makatulong din sa iba at i-subscribe na din yung aking channel para updated ka sa mga videos na aking pinopost. Ayan. Alright, and let's do this. So here we are now guys sa ating Microsoft Excel. So dito ako gumawa sa MS Excel kasi mabilis dito mag-compute at saka mag-solve ng MPS or mean percentage score. So, yung first thing na tatandaan ninyo is yung heading. Ayan, meron tayong heading dyan, Department of Education, tsaka yung region mo, division, your district, your school, and your address. Dapat meron talaga yung heading. And so, kung nakikita ninyo sa ating table, meron tayong number, name of pupils, subject, which is Science 6, and the scores. Ayan, so we have number of learners which is 18. So just an example lang yan mga guys. And we have also name of pupils. So dyan sa name of pupils, mga halimbawa din yan ng mga names. And we have also here the names Fatima, Lloyd, Juan, Pedro, Jo, John, Louie, Ray, Ed, Red, Rec, Joy, many more hanggang umabot sa 18. So, ayan, Mark, Moore, Hami, Jess, Lila, and Pat. So, ayan, 18 pupils we have. Those are only examples. And we have also subjects, Science 6, their scores in their periodical. Ayan, so these scores are also examples lang mga guys. So, kailangan natin ng mga scores na to so that we can solve the mean percentage score or the what we call MPS. So their scores in Science 6 are 31 for Fatima, Lloyd 26, Juan 20, Pedro 21, Jo 23, John 33, Louie 30, Ray 21, Ed 22, Red 36, Rec 24, and Joy 21, Mark 26, Moore 33, Hami 40, Jess 10, Lila 20, and Pat 22. Again, uulitin ko, those are only examples mga guys. So our table is complete or our template is complete. We have the number of learners from 1 to 18, name of pupils, then the subject which is science and their corresponding scores. Since our scores are complete and the number of learners are 18 and with scores, so we can now compute and solve with our MPS. But before that, i-total muna natin yung scores nila all in all. Kasi requirement na dapat matotal yung all in all scores para makuha natin yung MPS. Kung naaalala nyo kanina, or what I have mentioned a while ago, dito ako nagsusolve or nagko-compute sa MS Excel pag mga ganitong data kasi madali at saka automatic kasi merong formula dito para mapabilis yung ating computation. So, ayan, kung gusto mo talaga siyang i-total all in all na gusto mong madali, ayan, tingnan nyo yung aking ginawa. So, ang ginawa ko dyan is equals, then sum, then open parentheses, automatic yan. And then, yung gagawin mo is i-click mo yung score ni Fatima which is 31 going down kay Pat na merong score na 22. Ayan, and then after that, close parentheses, tsaka i-enter mo. And then, yung kinalabasan is 459 yung total. And nilagay ko din dyan yung number of items ng kanilang test which is 50 because needed din kasi yan para makuha yung MPS mamaya. So yung test ng mga learners is 1 to 50 items.
So, ayan na nga, meron na tayong total scores na na-solve natin, which is 459, and we have also number of items, which is 50 items. So, bago natin makuha yung MPS or mean percentage score, is yung total scores, i-divide muna natin siya sa number of our learners, which is 18. Para makuha natin ang result na 25.5. So, hindi pa yan ang MPS natin or ang mean percentage score. Dadayo pa yan sa another solving or computation para makuha natin ang MPS na 51%. So, paano ko ba nakuha yung 51%? So, nakuha ko yung 51% sa pamamagitan ng result na 25.5, i-divide mo siya sa number of items, which is 50 items of the test. Ayan. And then, after mo i-divide sa 50, i-times mo siya sa 100% para makuha mo yung 51% na result kanina. So, yan yung formula ko na in-enter dyan sa MS Excel. Pag ganyan guys, yung nakita nyo na result, which is yung 5100%, so ulitin nyo lang siya guys sa pag-encode ng inyong formula para magkaroon siya ng percentage with 2 digits lang. 51%, 51 2 digits, and yung percent. Kung ganito pa rin yung result, lagyan mo guys yung 100 ng percent, or i-encode mo ulit at saka wag mong lagyan ng percent yung 100 para ma-arrive yung outcome na 51%. It's like what I am doing. Tingnan nyo guys, inuulit ko dyan yung aking pag-i-encode ng aking formula para ma-reach out ko yung outcome na 51%. Yung 2 digit lang siya guys at yung percent. Ayan. So, tingnan nyo guys, nakuha ko yung 51%. Ayan. So, yan na yung ating MPS or mean percentage score sa subject na Science 6. So, yun lang guys ang ating tutorial all about MPS or paano kumuha ng mean percentage score ng mga scores ng mga learners na nakuha nila sa tests or sa periodical tests. And yan lang guys ang ating tutorial all about. God bless and thank you for watching our video tutorial. Before I end this video tutorial, shout out sa mga viewers ko na nanonood ng mga educational videos at mga vlogs ko. So that's all guys about my video tutorial about how to solve and compute MPS or mean percentage score. God bless. Thank you.